Hi, Miss Jody. As a mother, was there a time na ikaw si Lavender Fields? Ano ibig mo sabihin? Was there a time in your life Na wala na ang naging anak ko. ikaw? No, bilang ina. So yun, ano yung pagkakaintindi tulad ni Jody kay Lavender Fields? Okay. Well, una-una, hindi naman nawala ang anak ko. Wala Yes. din naman their fields. Yes. But, alam mo siguro hindi lang as Jody, Yes. pero siguro lahat ng mga nanay, Yes. gagawin naman lahat ng makakaya nila para sa anak nila eh. Yung kaya nilang suungin yung kahit na anong danger para sa anak nila. Kung maghirap man sila, mahirapan man sila para sa anak nila, gagawin nila yun. Siguro, yun yung pagkakapareho naman ng Lavender Fields. And I believe na makaka-relate din yung mga moms kay Lavender Fields. Next question. Before sa pangako sa'yo, magkapatid po kayo ni Sir Jericho Rosales. Now, ngayong muling nagsama kayo sa isang series, bilang leading man na niya. So, ano yung mga pagbabago na napansin nyo kay Echo? Pagbabago sa kanya. Alam mo as a person or as an actor? Both na lang. Both na lang. As an actor kasi I've known Echo to be someone who's a natural. Siya yung tipong artista na hindi inaarte yung eksena. Yung pag naka-eksena mo siya, it's like parang you just find yourself na pinapanood na lang tong taong to kasi grabe ang galing. So talagang he's got it talaga. As a person, parang si bro, ano siya chill. Kasi lang. Yun masasabi ko talaga sa kanya na isa siya sa pinaka-chill na taong nakilala ko. Yeah, that would be all. Ay, hindi meron pa. Question ko lang din po. Kasi nakakatrabaho niyo na po dito yung mga veterans eh. Pero ikaw po ba meron ka ring natututunan pa dun sa mga newer generation na actors like Janine Gutierrez, ganun po? Oo naman. Kasi lagi naman tayo may natututunan sa bawat person na nakikilala natin, di ba? Or nakakatrabaho natin. You know what I like and what I appreciate about Janine is how nakikita mo kasi sa tao na importante sa kanila yung craft eh. Yung seryoso sa kanila yung craft na ginagawa nila. And I would see her talaga with her iPad, with notes on it, na alam mo, siguro, syempre hindi naman minamarites kung ano sinusulat niya. Di ba? Pero alam mo, nilalagyan niya siguro ng detalye kung paano niya gagawin yung scene. Nakakatuwa lang na makita yun kasi hindi lahat ganon. Dun po kasi sa Ang Sayo Ay Akin, di ba naging magkatrabaho kayo ni Inay Maria? Ngayon po ba may mga ano pa rin dun? Parang may sampalan, may mga ganun? Or kayo naman ni na Janine yung ganun? Parang masuntukan. Ay, mas ganun. Pero puro mga ganun na po. It's an action drama, kasi ng genre. So, you'd see a lot of fight scenes, action scenes. Mas intense na po siya. Oo, action-packed siya. So, parang ngayon inaalala ko, may sampalan ba akong ginawa eksena dito? Parang, sabi ko, much more suntukan, hindi sampalan. Hindi naman po kayo na parang kasi 'di ba parang mas ng tao yung mga ganun, yung parang hindi sila Mas sanay gusto na nila ba opo yung ganun. Ako naniniwala ako may may mga tao talaga na yun yung gusto nila, yung makakapagsakitan or minsan kung ano pa man ang related dun sa mga ganong klase actions. And you don't fault them kasi sometimes maybe ito yung mga gusto nila sanang gawin doon sa mga taong nakapanakit sa kanila. Kaya siguro medyo popular yung mga gano'n. Not because barbaric tayong mga tao na gusto lang nating manakit. Pero naniniwala kasi ako na maaaring may pinanggagalingan. Kaya ang popular ng mga gano'ng klase scenes. But then, for mga
let's say, yung mga fight scenes, action scenes, naniniwala naman ako na meron din namang audience na nakaka-appreciate ng mga ganong klaseng eksena. Ikaw po yun. I just yung some of the reactions po kasi ng mga kapanood dun sa trailer is yung ibang plot ng parang napanood nila. How can you assure them po, yung viewers, na may something na bago na saka yun po? Okay, sige. Thank you for your question. Yun nga, parang that's why kanina I was asking you guys, na parang, di ba pag nakita mo nga yung trailer, parang, oh okay, napanood na namin yan, ganyan. But then, I think, tulad nga nung sinabi ko, it's not your typical, it's not your usual revenge story. It might seem like it, but when you watch it, there's more to that. Parang marami pa kayong aabangan. Like I said, na it's really a complex tale of love. Sanay na rin po ba kayo sa motherly roles? Kasi usually po lagi na lang po kayo na sa room na nanay po kayo. Yung mga nawawalang anak. Ina naman. Sanay na po ba kayo Ina sa naman mga ang Nawala ng anak. Ina nang nawawalang anak. Mea culpa. Mea culpa, Ang- pangako sa'yo, ang sa'yo ay akin, Unbreak my heart. unbreak my heart. Broke lang. Oo nga, no? The Patron ng nawawalang ano. Ina Anak. nang nawawalang Anak. anak. Uy, nag-lay Pwede si yun. Jan doon. Nawalan din. The broken marriage mo, nag-lay Book si two. Jan. Oo, so, ina lang mawawalang anak. Alam mo, siguro. Alam mo, hindi ko na-realize yan. Pero salamat sa pagsabi nyo sa akin. Papunta ako sa patron sa Nawawalang anak. Siguro kasi pag naging ina ka, yun yung isa sa pinakamasakit na mangyayari sa'yo bilang nanay. Yung mawala yung pinaka-importanting tao sa buhay mo. Diba? Yung batang inuluwal mo mula sa napupunan mo, tapos it's either nawala, sinaktan, diba? Yung mga ganyan. I mean, of course, as a mother, talaga namang it will cause you to be, diba, enraged. So, yun. Kung tatanong mo ako kung sanay na ako, siguro sanay na kasi pang ilan na to, diba? Yun. Ano na lang po. Pero it brings out so much emotion coming from a mother na parang yun yung nagiging goal mo is parang how do you find your child? Parang doon umiikot. That becomes your driving force. Balik lang ba dun sa tanong about kay Echo? Ano po Okay. yung initial reaction nung nalaman mo na magiging leading man ito si Echo? Nagulat ako. Kasi, I mean, for the longest time, alam ko na si Echo hindi siya gumagawa ng serye. Parang, I believe na parang nag-leave siya or something. Parang nag-hiatus or nag-sabbatical siya from this. So, nung nalaman ko na tinanggap niya to, parang, talaga ba? Parang of course, nakaka-excite na, magiging part siya ng show. Diba? Kasi ang tagal na wala. Tapos bigla ngayon, yung proyekto na inuuhan niya, makakasama namin siya. So, sobrang happy and we're thankful na nakasama namin siya sa Lavender. Miss Jody, promote na lang po the Lavender Fields po. Hello mga kapamilya. Kapamilya ba? Wait, baka mali yung sabi ko. Tama ah. Okay. Hello mga kapamilya, iniimbitahan ko kayo na pala. Hello mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang Lavender Fields. Malapit na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po guys. so much. Salamat po. Stay safe. Salamat. Ay, photo muna tayo. Ay, sige. Pwede